Tapat na alipin, nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. 24. Then he which had received 1 talent came and said, Lord, I knew thee, that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. Verse Tagalog. At lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita, na ikaw ay taong mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan, at nag-aani ka doon sa hindi mo sinabugan. 25. Sabay-sabay po tayo. And I was afraid, and went hid thy talent in the earth, lo, there thou hast thine. Okay, Tagalog. At ako'y natakot, at ako'y umaon, at aking tinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyong sarili. Anong sabi ng Panginoon? Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed. Datapwat, sumagot ang kanyang Panginoon, at sinabi sa kanya, Ikaw na alipin masama at tamad, nalalaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko inasikan, at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. 27, karugtong. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming, I should have received mine own with usury. Gayon pala, ibinigay mo sana ang aking salapi, sa nagsisipangalakan ng salapi, at nang sa aking pagdating ay ikiyatanggap ko sana ang ganang aking pati ng pakinabang. Okay, 28. Take therefore the talent from him, and give it unto him that which had 10 talents. Alisin nga ninyo sa kanyang talento, at ibigay ninyo sa may 10 talento. 29. For unto everyone that had shall be given, and he shall have abundance. But from him that hath not shall be taken away, even that which he had. Okay. Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan, at siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati pa nang nasa kanya ay aalisin sa kanya. 30, itong malungkot. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. At ang aliping walang kabuluhan ay iyong itinapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang paglamit-ngit ng mga ngipin. Pagpalain ang panong kanyang mga salita, tayo po'y makakaupo. So mga kapatid, ito po yung parabola ng mga talento. Anong sabi ng ating Panginoon? Okay? Merong isang mayamang tao. Sabi rito, no, sa wikang Tagalog, sapagkat ang kaharian ng langit ay gaya ng isang matalinong tao. Mayamang tao na galing sa malayong lugar, na tinawag ang kanyang mga alipin at ibinigay sa kanila ang kanyang mga pag-aari o kayamanan. O makinig ha. O listen. Sino po yung nagtatrabaho sa inyo nagtatrabaho sa company, may amo, may boss, taas ang mga kamay. Yung nagtatrabaho ngayon, taas ang mga kamay. Okay, thank you. Okay, sino naman yung amo? Yung ikaw naman, yung sa'yo may nagtatrabaho. Paano lahat tayo atay? Okay? So makinig ha, di ba pag may boss ka, kung anong trabahong ibibigay sa'yo ng boss mo, makakaangal ka ba? Hello? May karapatan ka bang umangal? Wala. Tama? Kasi nasa kontrata yan, di ba? Nakasulat pa nga yan sa kontrata eh. Maliban na lang siguro, pwede ka magtanong kung hindi nakasad sa kontrata. O, di ba? Hindi ka naman kailangang magkalkal ng kanal. Ikaw yung pinapakalkal ng kanal. Sekretary ka ng opisina. Pwede ka magtanong naman nun kasi wala sa kontrata yun. May usapan sila. Okay? So mga kapatid, ito yan. No? At kung anong pinapagawa ng amo, ngayon may kontrata, dati wala eh. No? Base sa kontrata, yun ang dapat sundin. Amen? Hindi pwedeng hindi. Nakuha po mga kapatid. Okay, sabi ng Panginoon, ganun din sa ating Panginoon eh. Ang sabi doon, siyang may pag-aari ng lahat ng bagay. Tayo mga katiwala lamang. Pwede ba tayong umangal sa Diyos? Mga bata, makinig. Shhh. Huwag maingay. O yung malaki dyan, magsaway. Yung nasa unahan, magsaway. Okay lang dito.
Maganda yun para matuto sila. Diyan kasi malaya sila magkukulit. O, tingin dito kay Pastor. Okay. So mga kapatid, ganun din po tayo sa Panginoon. Wala tayong karapatang umangal sa Kanya. Nakuha? Kasi kung meron po tayong boss, ang Diyos. Amen? Na siyang nagbigay ng buhay, ng lahat ng bagay na meron po tayo sa mundo. Okay? Tuloy ko lang po. Sabi dyan, for the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country. Kubulang dito, Joaquin. Sabi ko, tingnan nyo. Who called his own servants and delivered unto them his goods. So itong mayamang tao ito, mga kapatid, tinawag niya ang kanyang mga alipin. Makinig. Dito na po, wala nang turuan sa likod at nadidistract po ako. Pakiusap. Kung ayaw niyong mabanggit ko ang inyong pangalan at naka-live tayo. Okay? So sabi rito mga kapatid, etong mayamang to, tinawag niya ang kanyang mga alipin. Okay? At binahagi ang kanyang mga kayamanan sa kanila. Sabi sa verse 15, yung isang alipin, binigyan niya ng 5 kayamanan. 5 talents, 5 talento. Yung isang alipin, binigyan niya ng 2. At yung isang alipin, binigyan niya ng 1. Sabi ron, no? According to his several ability. Sa wikang Tagalog, sa bawat isa'y ayon sa kani-kaniyang kaya. So, halimbawa, parang si Daniel, hindi ka, Daniel, bibigyan ng ganito kung hindi mo kaya. O, sige Daniel, languin mo mula doon hanggang Olivares. Alam ko, kaya mo, kaya ikaw ang bibigyan ko ng ganong ano. O, ikaw, Russell, sabihin natin, languin mo mula rito hanggang school. Kaya, yun ang kakayanan mo eh. Tama? O, ikaw, Manuel, ang kaya mo, hanggang doon lang sa punong yon. Hindi ka ibibigay kay Daniel. Alam ko, kaya pa niyang hilitan. Magaling tong among ito eh. Kasi alam niya yung kakayanan ng bawat binigyan niya. Tama? Hello? Hello? O yung bang bata, bibigyan mo ba yung ganyang kalalaking mga bata sa uno? Bibigyan mo ba ng 1,000 yan? Hindi. Bibigyan mo lang yan siguro 5 piso. Tama? Piso, 5 piso hanggang 10. O, sabay nyo, nasa unahan kayo eh. Patrasin nyo. O, hindi pa invitation, huwag muna kayo mag-forward. Patrasin ng konti, si Jim. Ayan. Huwag muna kayo mag-forward. At buhat-buhatin yung bangko. Okay? So mga kapatid, ano nangyari? So matalino itong among ito. Very observant siya. Hindi siya nagbigay ng kayamanan sa kanyang mga alipin na hindi nila kaya. Tama? Yung isa binigyan ng 5 sapagkat itong among ito, alam niya na itong binigyan niya ng 5, kaya niyang palaguin. Hello? At yung 2, mga kapatid, na binigyan niya ng 2 talento, yung pangalawa, alam ng amo na itong 2 kayamanan, kaya niyang pagyamanin. At yung huling-huli, mga kapatid, binigyan ng amo ng 1 kasi alam ng amo, ito yung kaya niyang pagyamanin, 1 lang. Nakuha po? Fair ba ang Diyos? Hindi. Ano kayang mangyayari kung halimbawa yung 5 kayamanan, binigay ng Diyos sa maliit lang ang kakayanan, dun sa 1, ano kayang mangyayari? Dun sa 5 kayamanan, masasayang. Nakuha nyo? Masasayang. Kasi hindi niya kayang palaguin yun eh. Ang kaya niya lang 5. Nakuha? O, 1 pa, halimbawa. Si Homer, sabihin natin, magaling siya sa painting. Magaling siya sa painting. Galaw kayo. Kung kayo pala ay may mga birthday parties, mga dibu at iba pa, si Homer, pamangking ko, magaling niya mag-face painting. Pwede siyang imbitahan. Mer, plug si Pastor, no? Hindi, pwede siyang kunin. Magaling yan, mahusay yan. Iniimbitahan yan sa mga gatherings. So, pag may mga kakilala kayo, sabihan nyo lang, no? Pwede natin ipatawag si Tito Homer. Okay. Si Homer, hindi ko siya papagawin mag-mechanic. Homer, gawin mo nga yung sasakyan. Anong kaya niyang gawin? Painting. Halimbawa, sabihin natin si Ariel. Si Ariel, dating mekaniko. O yan, pakigawa nga yung sasakyan. Sa palagay niyo, kaya niya? Kasi mekaniko siya dati. Nakuha? So mga kapatid, itong among ito, hindi siya nagbigay ng mga talento ng kayamanan na hindi nila kaya. Bawat isa na binigyan niya, alam ng amo na kaya nila itong palaguin. Okay.
Verse 16. Ano nangyari? Okay. To cut the story short, to make the long story short, umalis ang amo. Tama? Abay, pagbalik ng amo, anong sabi sa verse 16? Then he that had received 5 talents went and traded with the same and made him over other 5 talents. Wow! Nung umalis ang amo, itong binigyan ng 5, umalis din. At ginawa niyang business, pinalago niya mga kapatid. And guess what? Yung 5 talento, yung 5 kayamanan na binigay sa kanya, ay napatubo niya pa ng another 5 kayamanan. Wow! So 5, binigay sa kanya, abay, nag-plus 5 pa, tumubo ng 5. Sa balagay niyo matutuwa yung amo, hindi. O ikaw kaya, pinabantay ng nanay mo sa tindahan. Nung nagbantay ka ng tindahan, ang puhunan ng nanay mo 500 lang. Umalis ang nanay at tatay mo ng 1 linggo. Abay, pagbalik nila, yung 500 ng puhunan, ubos. Tama? Ubos, dahil nakapamili ka ng mga tinda at meron ka pang 500 na natira. Matutuwa ang nanay, tatay, hindi. Tutuwa, napalago mo parang si Mrs. Nog. Pinagbantay ng tita niya ng tindahan. Abay, ang daming load, nakapamili ng mga tinda, may pera sa kaha, tuwang-tuwa yung tita niya. Ba, magaling to, maaasahan to. So, yung 5 talento na binigay dun sa isa, mga kapatid, napalago. At tuwang-tuwa yung amo. Ayos mo po, Joaquin. Okay, next. Ano nangyari dun sa 2 na binigyan ng talento sa verse 17? And likewise, he that had received 2, he also gained other 2. O, makinig ha. Ito namang isa na binigyan ng 2 kayamanan, ano nangyari, pastor? Umalis ang amo. Pag alis ng amo, umalis din siya. At nag-business din siya. Ano nangyari sa 2 kayamanan? Tumubo, hindi. Mga kapatid, tumubo pa ng 2. Umalis ka dyan, Jesus name. Okay? Matutuwa ang amo, hindi. Matutuwa. Okay, sumunod, huling-huli. Dito tayo sa isa. After a long time, the Lord, hindi ko nabasa yung isa. But he that had received 1 went and dig in the earth and hid his Lord's money. Etong binigyan ng isa, pag alis ng amo, umalis din. Umalis din. Abay, ayaw maglakad, ayaw pumunta sa palengke, ayaw pumunta sa mataong lugar, hindi nga pumunta sa kapitbahay, sige na, bilhin mo to, bla bla bla. Hindi, ano mo ginawa niya? Ano ba yan? Baong ko na lang to sa lupa. So, ano nangyari? Humukay siya. At pagkahukay niya, makinig, pagkahukay niya, ano nangyari? Binaon niya sa lupa yung isang kayamanan. Eto pa, sabi niya sa kanyang sarili. Okay, sige, mamaya na yung sinabi niya sa kanyang sarili. Lumipas ang mga taon. Lumipas ang mga taon. Okay? Listen. Dumating ang amo nila. Heto ngayon, tinawag sila. Conference meeting tayo. Lapit kayo rito mga tauhan ko. Okay, kamusta ang mga kayamanan na binigay ko sa inyo? Sabi sa verse 20. And so he that had received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou delivers unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. Wow. Panginoon, eto na po. Amo, yung binigay niyo sa akin 5 kayamanan, napatubo ko pa po ng 5, naging 10. Natuwang amo, hindi. Tuwang-tuwang amo. Anong sabi sa kanya ng amo? His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Ang galing, di ba? Sa wikang Tagalog, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting katiwala, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, sabi niya, pamamahalain kita sa maraming bagay.
pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Oy, ang galing naman mga kapatid. Sinong amo ang hindi matutuwa? Na yung pinagkatiwalaan mong tao ng kayamanan, mga kapatid, ay napatubo pa ng ganong karami rin. Sinong amo hindi matutuwa? Matutuwa ka kung ikaw ang amo, hindi. Matutuwa ako. Sa palagay nyo, etong binigyan ng 5 kayamanan, nagpatubo ng 5 pa, pagkakatiwalaan pa ng mas malaki? Yes. Kaya ang sabi sa kanya ng Panginoon, ikaw na mabuti tapat na alipin, nagtapat ka sa kakaunting bagay, sa linimang bagay, pagkakatiwalaan pa kita ng mas maraming bagay, pumasok ka sa aking kagalakan. Wow! Ang galing, di ba? O yung pangalawa, ito na. O ikaw naman, empleyado number 2. Boss, yung 2 kayamanan na binigay mo sa akin, Panginoon, heto po, napatubo ko pa ng 2. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Okay? His Lord said unto him, well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Ganon din ang tugon ng amo, natuwa rin. Yung 2 pinagkatiwala ko sa iyong kayamanan, napalago mo. O anong sabi ng Panginoon sa kanya? Matapat ka at mabuting katiwala. Pagtitiwalaan pa kita ng mas maraming bagay, pumasok ka sa aking kagalakan. Okay, eto ngayon yung pangatlo, itong malungkot yung pangatlo. Eto na. Etong sad story. 24. Then he which had received 1 talent came and said, Lord, I knew thee, that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not sown, sa wikang Tagalog. At lumapit at tumanggap ng 1 talento at sinabi sa Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay tao mapagmatigas. Sinabihan niya yung kanyang amo, nakikilala kita, alipin, nagsalita sa amo. Sinabihan yung amo ng ganito, nakikilala kita na ikaw yung tao mapagmatigas. Siguro may duro pa siya ng kanyang kamay, no? At gumagapas ka doon ng hindi mo hinasikan. At nag-aani ka doon ng hindi mo sinubukan. Kaya mong gawin yon sa amo mo? Halimbawa, ikaw yung nagtatabaho ka sa Jollibee. Ako yung manager. Ay, hindi, ako na lang yung empleyado. O, sabihin natin si si Manuel yung manager ng Jollibee. Binigyan niya ako ng trabaho, di ba? Nagya akong empleyado ng Jollibee. Abay, tinawag ako ni Manuel, oy, mga crew, huli kayo rito. Mag-report kayo, kamusta kayo? Pagdating sa akin, yung huling-huli, anong sabi ko sa manager, yung may-ari ng Jollibee? Ikaw, nakikilala kung mapagmatigas ka. Ganun ang sabi nung isa. Gumagapas ka, hindi ka naman nagpapagod, ako naman nagpapagod, tapos kikita ka. Hello? Tama, mali? Hello? Tama, mali? Says, kaya mong ganun yung boss mo. Ang kapal na mukha. Hello? Ang kapal na mukha nito. Kung ikaw ang amo, ang gagawin mo ron, lapas na. Lumayas kayo nung sabihin ng Paulo sa kanya sa dulo eh. Ang sakit niya magsalita. Binigyan ka na nga ng trabaho, sasahuran ka, pampira, ganun-ganun mo pa yung boss mo, yung amo mo, duru-duruin mo ba? At sabi mo pa mapagmatigas ka, gumagapos ka doon ang hindi mo hinasikan, at nag-aani ka doon ang hindi mo sinabugan. Pampira, kinuha mo magsasaka, binabayaran mo, tapos imbis na magsaka, kompleto ka ng imbis na magsaka, pagbalik mo walang ginawa. Tamad at sinabi pang, imbis ikaw dapat ang magsaka Umaasa ka lang sa, sinahuran mo yun Ay, pampihira. Eto pa, nag-alibay pa siya. Ano pa alibay niya? Ito pa. I was afraid. And when he did talent in the earth, so let the rest of time. Sabi ng Tagalog, ako'y natakot. At ako yung aking tinago sa lupang talento, ang kayamanan binigay mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili.
Ang bihira. Kung ikaw ang amo, masaya ka nun. Umalis ka ng isang buwan, pagbalik mo, walang nangyari doon sa isang kayamanang binigay mo. Samantalang yung 5 nadagdagan ng 5, yung 2 nadagdagan ng 2. Abay kung ano yun, ang bihirang yan mga kapatid. O sabihin natin kung 1,000,000 yun. Yung isa binigyan ng 5 million, plus 5 million, 10 million. Yung isa 2 million, 2 million pa, 4 million. Abay yung isa, 1 million, hindi mo trinate, hindi mo binisnes, 1 million. Kasi mga kapatid, ang talent, mahal yan eh. Kayamanan yan. Pera yan, ang time na yun. Abay, sabi niya, natakot ako eh. Binang ko na lang sa lupa. Eto ngayon, nagalit ang amo niya. Sabi ng Panginoon, His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not sowed. So we can Tagalog, datapat sumagot ang kanyang Panginoon. Sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama, at ikaw na aliping batugan, tamad. Oo nga, nalalaman mo na gumagapas ako ng hindi ko inasikan kasi binayaran ko kayo, tama? Pinagkatiwalaan ko kayo, binayaran ko kayo. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Dapat, hindi mo na lang tinago sa lupa. Anong sabi ng Panginoon? Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. So we can Tagalog, gayon pala, ibinigay mo na lang sana ang aking salapi. Ilagay mo na lang sana sa bangko. Kahit paano may tubong ko konti. At ang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang aking pati ang pakinabang ko ang tubo. Ito ngayon ang sabi ng amo niya, take therefore the talent from him, gave it to him which had 10 talents. Alam mo ang ginawa ng amo? Kunin yung kayamanan sa kanya, yung isang kayamanan, at ibigay dun sa 10. Magalit yung amo. Anong sabi ng Panginoon? Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati nang sa kanya ay aalisin sa kanya. Etong malungkot na sabi ng amo sa kanya huling-huli. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth, sabi ng Tagalog. At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Saan yun, pastor? Impyerno yun. Mga kapatid, pagiging mabuting katiwala. Lahat po tayo, mga kapatid, ay tinawag ng Diyos na mga katiwala niya. Ibig sabihin, siyang may pag-aari ng lahat na meron tayo. Amen? So, to whom did the Lord entrust His wealth? Kanino niya pinagkatiwala yung kanyang kayamanan? Kasi yung talent, wealth yun, kayamanan yun eh. Sa kanyang mga servant, sa kanyang mga alipin. Okay? So mga kapatid, sabi diyan, principle number 1, ulitin ko, everything belongs to God. Ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Amen? Principles number 2, stewardship is the management of the affairs of another. Yung mga bagay-bagay, mga kapatid, na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, pagyamanin mo. Amen? Huwag na huwag mong sasayangin. Hello? Abay, pinagyaman ka ng Panginoon, binigyan ka ng isang anak, alagaan mong mabuti. Amen? Dalin mo, palaki mo ng may pagkatakot sa Diyos. Huwag mong ias sa libutan, sa gadget, ang paglaki niyan. Naku, magiging problema mo yan at ng bayan someday, pag naging matigas ang ulo niya. Abay, alagaan natin sila, dali natin sila sa Diyos. Tama? Yung talentong meron ka, mga kapatid, ipagamit mo sa Panginoon. Yung magandang boses na meron ka, abay, ihandog mo sa Diyos, umawit ka ng mga papuring awit sa Diyos. Huwag mong gamitin ang iyong boses at sayangin sa mga awit na makasanlibutan. Mga kapatid, kung kayo po'y magagaling sa awit, magagandang boses nyo, makinig. Kung magagandang boses nyo, huwag ilagay ito ng tubig, matatapon yan nasa yan, ilagay sa bangko. Mahuhulog yan, mabigat yan. Huwag ka ng bangkong itim. Huwag dyan. Titimbong yan.
Okay. So mga kapatid, kung ikaw ay, kahit po sa mga nasa social media, mga Kristiyano nating kapatid na magagandang boses, may mga talento sa kasi hindi lahat maganda boses, di ba? Meron talagang magandang boses. Kahit wala kang tugtog meron talagang ang sarap pakinggan ng tinig nila Abay, hinahamon tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid. Abay, ipapagamit mo ba yan sa sanlibutan o ipapagamit mo sa Diyos na meron ka? Hello, mga kapatid. Abay, anumang talentong meron tayo, mga kapatid, ipagamit mo sa Panginoon. Bakit, pastor? Babalik siya Tatanungin ka ng Panginoon, saan mo ginugol ang talentong binigay ko sa iyo? Anong ginawa mo sa kayamanang pinagkatiwala ko sa iyo? Nakuha niyo, mga kapatid? Mga kapatid, babalik si Kristo. Hello? At tatanungin niya tayo isa-isa, anong ginawa mo sa talento na binigay ko sa iyo? Anong ginawa mo sa buhay na binigay ko sa iyo? Anong ginawa mo? Pinaghusay mo ba yung buhay mo? Kaya mga kapatid, tayo pong maging mga Kristiyano, mag-ingat tayo sa ating mga lakad at buhay. Kahit po yung pang-araw-araw nating buhay, mga kapatid, pag-ingatan po natin. Kasi tandaan natin yung buhay na meron ka ay galing sa Diyos, hindi yan sa'yo. Ingatan mo yan. Palaguin mo. Amen? Ipagamit mo sa Panginoon. Huwag sa bagay lang sa mundo, mga kapatid. Sapagkat si Kristo ay babalik. Okay, principle number 3. Makinig. Principle number 3. All Christians are stewards of the Lord. Lahat ng Kristiyano ay mga katiwala ng Diyos. Buksan po natin sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, 1 and 2. 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. Tayo po mga Kristiyano ay mga katiwala ng Diyos. Lahat tayo. Okay, verse 1. Yan po sa unahan. Basahin po natin sabay-sabay. Ready, go. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and the stewards of the mysteries of God. Sa wikang Tagalog, ipalagay nga kami ng sinuman na mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Verse 2. Moreover, it is required in the stewards that a man be found faithful. Sawayin sila. Kalabitin nyo kagad sa likod pag hindi nakikinig. Sabi diyan sa wikang Tagalog, bukod dito, kinakailangan nga sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging matapat. Ayan ha. Sabi ng Panginoon, lahat tayo mga Kristiyano ay katiwala ng Diyos. Hindi lang ang pastor ang katiwala ng Diyos. Lahat po tayo. Amen? Lahat tayo. Pinakamahalagang bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, mga kapatid, ano po ba? Ito, ang kanyang mga salita. Amen? Bukod sa ating buhay, bukod sa kaligtasang tinanggap natin, pagkain at iba pa, isang bagay ang pinakamahalagang pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ito, ang kanyang utos, ang kanyang salita. Kapag ang magulang mo ba nagbilin sa'yo, babaliwalain mo, Raisin? O Raisin ha, alis kami ni Papa mo ha. Bahala ka na sa likitin, bahala ka na sa mga kapatid mo, alagaan mo sila. Baliwalain mo yun. Pag-uwi nila, ano kayang gagawin sa'yo? Makakatikim ka ng sermon, palo, iba, at iba pa. Mga kapatid, tayo po'y pinagkatiwalaan ng Diyos sa maraming bagay sa buhay. Higit sa lahat, pinagkatiwala sa atin, mga kapatid ng Diyos, ang kanyang mga salita. Hindi dapat natin ito baliwalain. Amen? Hindi dapat natin baliwalain ang salita ng Diyos. Anong sabi ni Joshua? Basahin natin Joshua 1, 8 and 9. Anong dapat natin gawin sa kanyang mga salita? Ate Jo, yung palakad-lakarin niya si Esha. Okay, basahin natin. Anong dapat natin gawin sa salita ng Diyos? Joshua chapter 1, verse 8 and 9. Okay, basahin niyo po basahin po natin lahat, sundan po natin. Okay, sabi diyan, ready? Verse 8. Sabay-sabay po natin basahin, ready, go. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night,
that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Sa wikang Tagalog, ang aklat na ito ay kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ng iyong lakad, at magkagayoy magtatamu ka ng mabuting wakas. Makinig mga kapatid. Ang sabi sa atin ng Panginoon, tayo po ay makatiwala ng Diyos. Huwag nating baliwalain ang kanyang mga salita. Tatanungin ko po kayo, makinig. Etong nakalipas ng 1 linggo, makinig, nabuksan mo ba yung Bible mo? Nabuksan mo ba ang Biblia? Binasa mo ba ang love letter sa iyo ng Panginoon? Ito yun eh. Sino mga walang Bible sa inyo sa bahay? Nasaan ka man? Walang Bible, English, Tagalog. May Bible ka, sis? Meron. Sino yung wala? As in, wala talaga. Wala ka rin, Zen. O mami, bigyan natin siya. Well, kuha ka mamaya. English, Tagalog yun. Kung sakaling wala, pwede kayong humingi. May binili tayong Biblia dyan para sa inyo. Okay? So mga kapatid, sabi ng Bible, gusto mo maging maganda ang buhay mo? Ano sabi ng Panginoon? Itong aklat na ito, anong tinutukoy na aklat? Walang iba ito, kautusan ng Diyos, salita ng Diyos. Ay huwag maihiwalay sa iyong bibig. Ito. Kaya napakahalaga na basahin po natin ito. Pasalamat kayo mga bata. Makinig. Pag-iwalay nga yung magkapatid na yan. Hindi si Joaquin, ilagay mo doon. Palit kayo, Joaquin. Pag-iwalay mo yun. Pagpalitin mo yun. Okay. Listen. Mga kapatid, sabi ng Bible, huwag mawalay sa iyong bibig ang aking mga salita. Pastor, binuksan kong Bible. Nung nakarang pong araw, binuksan ko. Binuksan ko, Pastor. Binuksan ko. Binuksan lang. Pero hindi binasa. Nakakalungkot yun. Yung Bible nandyan, hindi pinapansin. Makinig. Pero yung cellphone, mamamatay ka sa buong maghapon pag hindi mo nabuksan. Hello? Di ba parang nakakaya sa Panginoon? Bakit ba ganun? Bakit parang unfair tayo? Hindi mo nga nabuksan, nadadaan-daanan mo lang, nakadisplay lang dyan. Ito ang salita ng Diyos, oh. Pero gadgets, aminin natin hindi. Anong pakiramdam pag hindi mo nabuksan mo cellphone maghapon? Hinayang na hinayang ka, okay lang sa'yo. Huwag tayong magsinungaling. Anong pakiramdam pag ang cellphone mo hindi mo nabuksan ng 1 araw, 2 araw, 1 linggo? O ilagay na lang natin maghapon na lang. Anong pakiramdam? Huwag tayo magsinungaling. Si Pastor nagsa-cellphone din ako. Di ba may inaasahan ka? Meron wala? Yung totoo. May inaasahan ka, baka nag-text ang asawa mo. Mahalaga hindi. Baka nag-text yung mga kaklase mo. Baka may mga project kayo. May inaasahan ka. O sabihin nyo, hindi kayo umaasa. Mahalaga yan. Amen? Pero mga kapatid, huwag nating kakalimutan na mas mahalaga ito. Hello? Kaya nga sabi sa atin ng Biblia, huwag mawalay sa iyong bibig ang aking mga kautusan. Pagka tinanong ko kayo, ilang talatang memorize mo sa Bible? Pastor, marami. Ano yun? Jesus wept. Mahaba nun. Jesus wept. Mahaba-haba nun. Kasi umiyak si Jesus eh. Hindi ko alam kung ilang oras umiyak nun. Pero nagtangi siya. Kaya mahaba. Pero 2 words, Jesus wept. Ano yun? John
John 13:5. O, kabisado ni si Jesus. Yun ang kabisado ng verse. So mga kapatid, sabi ng Bible, huwag mawalay sa iyong mabig ang aking mga salita. Okay, ano pa? Kundi iyong pagbulay-bulayan, araw at gabi. So, hindi lang umaga, pati gabi. Mga kapatid, di ba meron tayong pray and fasting? Baka ako na lang ata nag-pray and fast, baka kami na lang. Yung ating pray and fasting, tuwing gabi lang naman yung tama, hindi tayo kakain ng mabigat na pagkain. Pero sa 25, makinig, sa 25, kakain na tayo. Ay, babalik niya na, kasi gagamitin natin sa foundation. Babalik niyo naman. Kasi sa 25, baka sobrang init natin dito. Abagay, pahapon na naman. So mga kapatid, sabi diyan, pagbulay-bulayan natin araw at gabi. Abay, kung nagbabasa ka sa umaga, makinig, listen. Kung hindi ka nagbabasa pala, magbasa ka na. Sapagkat utos siya ng Diyos. O, makinig ha. Ngayon, kung nagbabasa ka sa umaga, sabi ng Bible, araw at gabi. Abay, sa gabi, magbasa ka rin. Kung nagbabasa ka sa umaga, ituloy mo yan sa gabi. O, sabihin natin, Pastor, magbabasa ako 10 minutes, 30 minutes, 1 oras, okay lang sa umaga, sa gabi, bago ka matulog. O, 30 minutes ulit, Pastor, magbabasa ulit ko ng Bible. Ba, mabuti yan, sabi ng Bible, araw at gabi. At sabi niyan, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Okay? Away, paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos kung hindi ka nakikinig? Amen? At hindi ka pa nagbabasa ng Biblia. Anong susundin mo? Eh di wala. Paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? Hindi ka pa nakikinig, hindi ka pa dumadalo ng matapat sa mga pananambahan. Paano mo malalaman? Hello? Ganon ka rin ba sa tapat na katiwala? Binigay sa yung salita ng Diyos? Eh, Panginoon eh. Nilagay ko na lang sa cabinet ko yung salita mo. Nakakatamad kaya magbasa. Sabang yung mga Kristyano, mga kapatid na matapat na nagbabasa, makinig, matapat na sumusunod sa mga salita ng Diyos, makinig po, pinagpapala, ikaw, dahil sa pagiging mong batugan, ayaw mo magbasa ng Biblia, umaga at gabi, ayaw mo pang sundin ito, mananatili kang batugan. Hindi ka pagpapalain. Bakit, Pastor? Ano bang pagpapala kapag binabasa natin ang salita ng Diyos? Ito, sapagkat kung maggagayoy, una, giginhawa ang lakad mo. Ayun o, hindi niyo ba nabasa? Pagiginhawain ang iyong lakad. Gaganda yung buhay mo sa madaling salita. Sinong ayaw gumanda ang buhay? Sinong ayaw guminhawa yung buhay niya? Meron ba sa atin magtataas, ayaw mo ng kaginhawaan? Di ba gusto natin lahat kaginhawaan? Hello? Nakikinig pa kayo? Ba'y basahin natin ito? Amen? Araw at gabi, pagbulay-bulayin natin, sundin natin ito. Amen? Ano pa, hindi lang giginawang lakad ng buhay mo. At magkagayoy, pangalawa, magtatamu ka ng magandang bukas. Sabi dyan, no? Mabuting kawakasan. Magiging kang matagumpay sa buhay. Mga kapatid, yung mga Kristiyanong matatapat sa Bible, kahit pa noong Old Testament, mga pinagpala sila. Hello? Mga pinagpala sila. Mga kapatid, ayaw ng Diyos na manatili tayong mahirap. Sinong tatay at magulang, nanay, tatay, gusto maghirap ang anak? Meron ba? Sinong magulang ang gustong gumapang sa hirap ang anak? Meron ba? Meron ba? Wala. Wala. Mga kapatid, ganun din po ang Diyos. Ang gusto po ng Diyos, pagpalain tayo. Pero walang ibang sekreto. Kung hindi ito, mahalin natin ito. Amen? Basahin araw at gabi, pagbulay-bulayan, sundin lahat ng utos ng Diyos.
para magkaroon tayo ng magandang lakad, maginhawang buhay, at magandang bukas. Kaya mga kapatid, ito po'y pinagkatiwala sa atin, ang salita ng Diyos, abay mahalin natin ito. Amen? Obserbahan. Yung bang parang, kung sa cellphone, para bang halos hindi ka kontentado, parang kulang ang buhay mo pag hindi mo nabuksan ang cellphone mo. Mga kapatid, abay dapat ganun din po tayo bilang mga Kristyano. Amen? Para bang kulang ang buong maghapon pag hindi mo kinausap ang Diyos sa pamagitan ng pananalangin. Kulang ang buong maghapon pag hindi mo nabuksan ang Biblia. Wala nang excuse. Sa cellphone, pwede ka rin mag-download ng Bible. Tama? Pastor, laki-laki ng Bible ko eh. Nahiya akong dalhin sa sa labas eh. Okay, sige, sabihin natin sobrang laki ng Biblia mo. Kasi may nakita akong Biblia, parang libro talaga ng buhay eh. Ganyang kakapal oh. Anong gano'ng kalaki yung sinuunang Bible? Ganyang kalaki. Ganyang kakapal. O, dadali mo yun, parang libro ng buhay, di ba? Okay, sige. Walang excuse. Sa cellphone, may Bible ka dyan, pwede ka mag-download. Sasabihin, Pastor, hindi ko nakapagbasa eh. Hello. Wala nang dahilan. Lahat binigay na ng Panginoon. Amen? Gusto mo maging matagumpay ang buhay mo? Hello? Gusto mo maging matagumpay? Sino gusto? Huwag mong gayahin yung binigyan ng isang talento na tamad. Amen? Huwag nating gagayahin yun. Gayahin natin yung dalawa. Amen? Masipag. Yung kayamanan na binigay sa kanilang 5 na palago, yung 2 na palago, abay mga kapatid, nais ng Diyos maging maginawa tayo sa buhay. Mahalin natin ang kanyang mga salita araw at gabi, pagbulay-bulayan natin to. Basahin natin ito, makinig. Lakaran natin ito. Sabi nung parang magkakaroon ka ng maginhawang lakad at sabi diyan, magkakaroon ka ng mabuting bukas. Naniniwala ako mga kapatid, bilang Kristyano, hindi laging ganito tayo. Lalo pa yung mga masunuring Kristyano, maiiwanan mo yung mga tamad na Kristyano. Nakakalungkot, baka nga hindi sila Kristyano talaga. Yung mga nakasama natin dati, mga nabaptize din sa atin, tapos nakikita mo ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Question mark. Baka hindi talaga safe. Pangalawa, ikaw, pinagpapala ka ng Diyos dahil patuloy ka sa Panginoon, tama? Sila may iwan. Ano nangyari dun sa tamad na katiwala? Anong ginawa sa kanya ng Panginoon, bandang dulo? Palabasin siya. Palayasin siya, tama? Itapon siya doon sa kadiliman, doon sa may apoy at naglalangit-ngit na mga ngipin. Baka hindi safe eh. Mga kapatid, maraming taong ganyan, nagsasabing Kristyano, pero pagdating sa ganito, mga kapatid, wala, hindi pinabasa, hindi sinusunod, walang pakialam, walang oras sa Diyos, walang oras sa pagbabasa, lalo na wala nang oras sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, babalik si Kristo. Lahat tayo haharap sa Kanya. At tatanungin tayo ng bawat isa ng anong ginawa mo nung nabubuhay ka. Diba? Anong ginawa mo? Lahat tayo haharap. Kala niyo ba hindi? Abay, kung umaharap ka nga sa magulang mo, kamusta ka anak, kamusta maghapon, kamusta pag-aaral? Mga kapatid, pag umarap tayo kay Kristo, tatanungin niya rin tayo. Nung nabubuhay ka, kamusta ka? Bilang katiwala ko, anong ginawa mo? Nakuha mga kapatid. Tandaan natin ito mga kapatid, tayo po ay mga katiwala ng Diyos. Huling-huli, principle number 4, it is required of stewards that they be found faithful. It is required for us as stewards that we must be faithful. Anong sabi ng Panginoon doon sa mga katiwala, mga kapatid? Na anong bansag sa kanila ng Panginoon sa Matthew 25? Huling-huli, bago tayo magtapos, balikan natin yung talata, Matthew 25, verse 14. Ano ang commendation ng Panginoon sa mga katiwala niya na mapagkakatiwalaan? Anong commendation ng Panginoon? Ayan,
Okay, una. Siyang tumanggap ng 5. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Okay? Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Ayan o, sa verse 21. Anong sabi? Well done, thou good and faithful servant. Sa Tagalog, mabuting gawa, mabuti at tapat na katiwala. Okay, dun sa pangalawa. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Well done, good and faithful servant. Sa wikang Tagalog, mabuting gawa, mabuti at tapat na katiwala. Doon sa isa, na binaunlad ang kayamanan. Anong sinabi sa kanya ng Panginoon? Anong sabi? Thou wicked and slothful servant. Sa wikang Tagalog, mga kapatid, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Ikaw na aliping masama at batugan at tamad. Hello. Haharap tayo sa Diyos. Gusto mo ba, Russell, sabihan ka ng Panginoon, ikaw na aliping, Russell, matulugin, himbing na himbing sa pagtulog, tamad, masamang masama. Gusto ba natin ito? Diba? Ewan ko kung natutulog ka sila. Hindi ko alam. Sabi ng Panginoon doon sa alipin, ikaw na pagbatugan, mahilig matulog, hindi. Mahilig matulog, tulog, tamad, batugan talaga. At sabi ng ikaw na masamang katiwala. Hello mga kapatid, lahat tayo haharap sa Diyos. Anong gusto mo? Magandang salita galing sa Diyos? O sabihan ka ng Panginoon, tamad tayo, batugan tayo, nakakahiya tayo mga kapatid. Amen? So tayo pong lahat mga kapatid, paalala, lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Pinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon. Pangalawa, ingatan natin. Magi tayong maingat sa mga bagay-bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Pangatlo, lahat tayo ay katiwala ng Diyos. Pang-apat, inaasahan ng Diyos sa kanyang pagbabalik ni Kristo. Nagawa natin ang dapat natin gawin bilang mga Kristiyano. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat tumindig. Tayo pong lahat mga kapatid ay manalangin. Pigit pong bawat isa at tayo pong lahat mga kapatid ay yumuko. Mananalangin po tayo. Dakilang Diyos sa aming Ama sa langit, purihin ka Panginoon sa araw na ito. Maraming salamat Panginoon sa paalala mo sa amin. Tunay nga o Diyos, na ang bawat isa sa amin Panginoon ay mga katiwala po ninyo. Tunay nga o Diyos, na wala po kaming pag-aari sa mundong ito. Lahat ng bagay na meron kami, buhay, kalakasan, talento, bahay, ari-arian, salapi, kalakasan at iba pa. Lahat pong ito o Diyos ay isa iyo. Panginoon, wala po kaming tunay na pag-aari sa mundong ito. Kahit ang aming buhay, Panginoon, ay sa iyo. Panginoon, dalangin ko, tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy po sa inyong magtiwala. Ang iyong mga kalooban, O Diyos, ay matapat naming sundin at matapat naming tularan, O Diyos, ang iyong mga kalooban. At tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Habang nakayukot, nakapikit, sa umagang ito, habang nakayukot, nakapikit ang bawat isa. Kaibigan, nais lang Panginoon, magi tayong mabuting mga katiwala. Kung haharap ka sa Panginoon, mga kapatid, ano kayang masasabi sa atin ng Panginoon? Masasabi kaya sa atin ng Diyos, mabuti at matapat na katiwala. Kaibigan, alam mong yung sarili. Amen? Alam mo ang kahinaan mo. Alam mo ang iyong sarili kung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos o hindi. Sa umagang ito, bakit hindi mo isuko ang sarili mo sa Panginoon? Lumapit ka sa Kanya at sabi mo, Panginoon, tulungan mo ako. Ako isa iyo, Panginoon. Tulungan mo ko, Panginoon, ang aking buhay ay maging maayos sa inyong harapan.
Nagpapasalamat ako, Panginoon, sa buhay na binigay mo sa akin. Tulungan mo akong maging mabuting katiwala mo. Habang nakayukot ng kapikit, yun din bang panalangin mo na maging kang mabuting katiwala ng Diyos at matapat? Kung yun ang panalangin mo, pwede mo bang itaas ang iyong kanang kamay, Pastor? Panalangin niyo po ako. Gusto ko rin pong maging mabuting katiwala ng Diyos. Salamat. Sino pa? Thank you. Thank you. Okay, kung nagtaas ka ng kamay, kung gusto mo maging mabuting katiwala ng Diyos, ibaba mo na, kausapin mo ang Diyos dito sa unahan, dito sa altar. Pwede kang humakbang. Humakbang kayo, huwag kayo mahiya. Kung tunay sa puso mo, salamat. Thank you. Lapit tayo sa unahan. Sabi mo sa Panginoon, nasa puso mo. Yung nilalaman ng puso mo. Kung kinakailangan na meron tayong ihingi ng tawad, humingi ka ng tawad sa Diyos. At sabihin mo sa Kanya, Panginoon, tulungan mo ako. Minsan hindi ako naging mabuting katiwala. Pero desire ng aking puso, Panginoon, mula ngayon, maging ako mabuting katiwala mo. Salamat sa buhay na binigay mo sa akin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Panginoon, gusto ko maging matapat na katiwala tulad ng pinagkatiwalaan mo ng 5 kayamanan, 2 kayamanan, na pinagyaman nila ang mga bagay na pinagkatiwala mo sa kanila. Lord, dalangin ko, ganoon din po ako. Tulungan mo ako, Panginoon. Sa saliw ng awit na ito, kausapin natin ang Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya, Panginoon.
Okay, tayo pong lahat ay tumindig. Manalangin po tayo. Aming Ama, Diyos naming banal, purihin ka, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita at paalala sa amin. Kami nga po doon sa mga katiwala po ninyo. Lahat ng bagay ay sa iyo, wala po kaming pag-aari. Kung may mga bagay kang hingin sa amin, hindi dapat kami magreklamo. Bigay po namin ito ng masaya sa aming puso. Magpapasalamat sa iyo. At masumpungan mo kaming tapat ng mga katiwala po ninyo. Upang sa iyong pagbabalik, sabihin mo sa amin, kayo na mabuti, matapat ng katiwala, umakyat sa kasiyahan ng aking kaharian. O Panginoon, tulungan mo kami na maging matapat at piliin po namin maging matapat at maging kami mga mabuting katiwala po ninyo. Minsan pa, O Diyos, purihin ka itong aming dalangin at samo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, be seated. Ushers.